Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago nyo na lang po ako sa pangalang Rain, tambalanista since 2020. Aksidente ko lang po kayong napakinggan sa radyo, pero simula po noon, nakatutok na po ako sa inyo kahit sa podcast. Ang dami ko na pong napakinggan na iba't ibang kwento sa Mahiwagang Burnay. Ang dami ko na din pong napulot na aral. Sumulat po ako dahil baka sakaling mabigyan niyo din ako ng payo. Third year college student po ako sa kasalukuyan at nagtatrabaho bilang isang kasambahay. Naririnig ko po sa mga kapatid ng amo ko na dahil sa pag-aaral ko, napapabayaan ko na daw po ang trabaho ko. Hindi naman po totoo kasi bago naman po magsimula ang online class ko, nagawa ko na po ang lahat ng kailangan kong gawin. Kapag nga po may bisita sila, inaasikaso ko pa din kahit nasa online class ako. Hindi ko naman po minamasama yung mga naririnig ko. Ang pinag-aalala ko lang po, papaano po kaya ako magpapaalam sa amo ko after kong graduate. Gusto ko naman din po kasing magkaroon ng career. Pangarap ko rin po na magkaroon ng mataas na sweldo. Tambalan ano po ang sasabihin ko kapag magpapaalam na ako. Hindi ko po alam kung paano ko sisimulan kapag dapat na akong magpaalam. Maraming salamat po sa inyong payo. Ang inyong tambalanista, Rain. Hi, Rain! Dalawa lang naman ng naiisip ko kung pwede mong gawin. Huwag ka na magtrabaho na maayos para paalisin ka na. Yun ang pinakamagandang payo talaga. Diba? Yung bang sila, hindi mo na kailangang mag-effort kung paano mo sasabihin. Yung hindi ka na re-replay ng script sa utak mo kung paano mo gagawin, ganyan. Basagin mo yung mga plato. Gawin mong matamis yung sinigang. Kapag ka nag-online class ka, tapos meron silang bisita, deadmahin mo silang lahat. Yung tipong ang sakit mo na sa ulo, ganon, diba? Yung tipong hindi mo na kailangang magpaliwanag sa kanila, sila na magkukusang magpapaalis sa'yo. Yan yung isa ko naiisip na bagay. Oh, diba? yan. Yung pangalawa is, gawin mo yung una. Gawin mo yung una kasi yun, yun, di ba? Hindi totoo. Hindi ba, bakit ka magtitiis sa isang, halimbawa, isang boss, kunyari, sa setting ng office, di ba? Doon sa 6 months niya na nagtatrabaho siya under probation at hindi niya nakita na pwedeng mag-level up itong taong ito or hindi niya nakita na maging maayos, mas masakit siya sa ulo versus nakakatulong, bakit ko pa, di ba? Bakit ko pa patatagalin yan dito? Hindi ko na patatagalin. Hindi ko siya i-regularize. Ganun din sa sa kahit saan, di ba? Ba't ko patatagalin ang mga bagay-bagay sa buhay-buhay? O di ba? Ba't
ba't ko pasasakitin yung ulo ko? Papaalisin ko yung yung dahilan kung ba't masakit ang ulo ko. Yan, mga ilang plato mamaya babasagin niya. Depende kung halimbawa 10 yung plato nila, 'di ba? Mga 8. 'Di ba? Para tipong mainis na inis sila kasi may 2 natira. Kasi parte ko halimbawa, ang plato na ginamit nila yung nabasag mo mas madami pa rin yung yung magagamit. Hindi na masyado mapapansin, titiisin nila yan, sasabihin nila, alam mo plato lang 'to. Yan, 'di ba? Mas mahirap maghanap ng kasama sa bahay. So dapat yung marami. mga platong hindi na sila makakakain. Yun, yung mga tipong iinit yung ulo nila. Bakit hindi tayo makakain? Ganyan, ganon, di ba? Sabi niya, tama ba itong pinagkonsultahan ko ng tanong ko? Teka lang, nasa plato pa lang tayo, wala pa tayo sa kutsara tinidor. Yung kutsara tinidor, tunawin mo. Yung tipong hindi na magagamit, ganyan. Tingnan mo, mga kasama ng ugali talaga. Hindi, yung matututunan mo sa amin sa madaling salita, magpakasama ka ng ugali nang hindi ka na nag-iisip paano ko aalis dito, ganun. Hindi, pero seriously, dapat alam ng yun. Uy, joke lang Joke lang yun. Baka patulan yun. No, hindi, joke lang yun, di ba? Pero ginagawa ng iba yun. yun ako sa dami ko na-encounter. May mga iba na ginagawa talaga na yun. Na parang, yun na yung way nila para ikaw na mismo yung magkusang magpaalis sa kanila. So talagang bababuyin nila yung gawa nila, gano'n, kinakalit nila yung tayo ng aso, gano'n. Hinahalo nila sa champurado, charet. Sa bagay magkakulay naman sila. Oo, diba? Magka-texture din. Charet. Diba yung mga ganon? So, ginagawa siya ng iba. Honestly, effective talaga siyang way para mapaalis ka. Pero hindi ka pa naman aalis eh. Diba? Ang iniisip mo pa is yung in the future na kapag graduate ka na. Yung mga ganon. So, yun na yung gagawin mo pag malapit ka na mag-graduate. Wala akong i-advise na iba sa'yo. Manmanan mo na kung alin yung mga kainis nilang mga mababasag dyan. Ganon. Yung mga tipong yung pabango nila na binili pa sa ibang bansa. Pinag-ipunan na matagal. Kunyari nabasag mo, gano'n. Mga ganyan. Oo. Tipong alam mong may allergy sila sa mani. Puro mani yung isa-serve mo. Gano'n. Pinatay pa. Charat. O hindi, joke lang. Tama ba ito sa amin? Joke lang. Joke lang yun. Baka super patol naman kayo. Joke lang yun. Hindi, pero ginagawa talaga siyang iba partner. Of course, it's not ideal. Hindi talaga ideal yun. Kasi yun, ang sama nun eh. 'Di ba? Yung mambabasag ka, bibigyan mo ng sakit ng ulo yung pinagsisilbihan mo para lang paalisin ka. Mali yun. Pero may mga gumagawa nun. 'Di ba? Siyempre, bilang joker po kami, yung una namin sinuggest. 'Di ba? Pero dapat, alam ng mga amo yan. So itong message na ito, hindi na para sa'yo kasi ikaw alam mo yung gagawin mo eh. Na eventually, kapag nakatapos ka na rin, gusto mo na mas magandang karera, at bongga yun, di ba? Na mangangarap ka ng mas malaki at mas bongga. Very good ka doon. Ito ay mensahe para sa mga amo. Kung kayo po ay merong mga kasama sa bahay na ganyan ang eksena nila, lagi po nating tatandaan, lalo kung nag-aaral sila sabay ng pagtatrabaho, no? Lagi nating tatandaan, aalis po sila. Yes. Wala pong forever. Hindi forever na magsisilbi yan sa'yo. Di ba? Aalis sila. Unless, ang ibibigay mo sa kanila, kasing laki na sweldo ng lilipatan nila. Ganon. Yan, diba? Magstay yan pagka pwede, ganon. diba? Kasi syempre, sanay na siya sa inyo. Correct. Actually, yung pag nakita mo halimbawa, yung kasambahay mo na pursigido talaga makapagtapos ng pag-aaral, diba, matutuwa ang maraming tao kapag nalaman nilang sinusuportado ito ng kanilang mga amo. Tama. Diba? Na parang, ay, ang galing naman, may determination itong namamasukan sa akin, no? Itong kasambahay namin. And kunyari, ako halimbawa, may kasambahay ako na ganyan, I will allow her or him to spread his or her wings. Diba? And let them fly. Correct, partner. Kakanta pa ako. Nakaisip bigla ng kanta. Hindi ko naman naisip yung kanta. Matagal na may ganong kanta. Diba? Butterfly by Mariah Carey. Oh, yeah. Diba? Paano yun? Spread your wings and prepare to fly. Ganyan. Pag nakikita ko nag-aaral na maigi. Yung kadadaan mo sa kanya, kakantaan mo siya. Kakantaan ko siya, diba? Kasi galingan mo. Hindi, kasi this is a message for yung mga amo. Diba? At alam nyo po, hindi lang ito para dun sa mga may kasama sa bahay. Ito ay para din sa mga nag-office. Tapos kung nakita po ninyo na sila ay lilipad tungo sa ibang kumpanya na mas malaki yung sweldo, mas maganda yung opportunity, mas maganda yung magiging kanabukasan, hindi sila dapat pigilin. Totoo. At babalik tayo sa Irene, lahat ng tao may karapatang umalis. Lahat ng tao may karapatan na mag-resign. So, kung paano mo sasabihin, walang ibang way kundi magdadasal ka na bigyan ka ni Lord ng lakas ng loob para sabihin ito. Correct. Di ba sabi mo nga nag-aaral ka? Di ba? Para saan pa yan? Yung pag-aaral mong yan, kung di mo naman ina-apply yung mga na-aaral mo, di ba?
Napagalitan ka tuloy. Totoo naman din. Magpapaalam, feeling ko madali lang yan. Di ba madali na ba magpaalam sa isang taong dadaan sa mabuting pakiusap? Ganito ang gawin, mag-google ka. Ayan, di ba? Mga different ways para mag-resign. Ganyan. Google mo paano gumawa ng tamang resignation letter. Yeah, di ba? Pwede rin through a letter. Kung di mo kayang sabihin. Level up, formal na pagpapaalam. Correct. Wow. Kung gusto mo, may presentation. Naka-Canva, ganyan. Ikaw nasa sa'yo yan. Alam mo, minsan super overthink lang tayo. This is another example of overthinking. Sobrang dami nang tumatakbo sa isip natin. Papaano ko sasabihin? Ano yung magiging reaksyon nila? Magagalit kaya sila? Ano kayang mood yung kailangan nung amo ko bago ko? Ang dami mong sinabi. Pero kapag sinabi mo lang, alam mo yon, simple lang pala, sinabi ko lang. So, ang gagawin mo dito is magdadasal ka na magkaroon ka ng maraming lakas ng loob para sabihin. And again, wala pong forever. So, sa mga employers, ang mga employee po ninyo, kahit gaano sila kagagaling, posible talaga silang umalis kasi walang forever. Ganon din sa mga amo, sa kanilang mga kasambahay. Lalong-lalo na kung nag-aaral, malamang dapat gets mo na pag nakatapos ang pag-aaral yan, hindi yan magsistay sa'yo. Correct. Alam mo, actually, Rain, baka mababa lang din yung pagtingin mo sa amo mo na feeling mo hindi niya maintindihan pag umalis ka. Hindi. Naiintindihan nila yan. Totoo. Alam nila yan. Ngayon pa lang yung nalalaman nila na nag-aaral ka. Dapat nakokondisyon na sila. Correct. Diba na darating ang araw, pagdating after your graduation, maghahanap ka na talaga ng trabaho mo at diba, mag-establish ka ng sarili mong career. Correct. So ngayon pa lang tanggap na nila yan. Huwag ka mag-alala, hindi sila magugulat. Oo. Diba? Magpaalam ka lang. Ganun lang naman kasi. Ganun lang naman eh. And when you make paalam. Yes, when you make paalam. Kailangan talaga may appreciation ka palagi. Ganun naman eh. Maraming salamat sa mga bagay na itulong niyo sa akin. Diba sana po nagbigay din ako ng maayos na serbisyo sa inyo. Diba kaya lang po panahon na para humanap naman ako ng aking career. Yan. Kasi para ma-apply ko naman yung mga natutunan ko. Correct. Pero ma'am, kung tataasan niyo naman po yung sweldo ko. Bakit naman po ako aalis? Dito libre ang shampoo, sabon. Diba? May konting nego sa bandang huli. Diba? Pwede din naman. Sa true. Diba? May nego ka din. Kasi ang balita ko po, ang swelduhan sa ganitong a-applyan ko ganito. Kung kaya nyo naman pong itaas. Bakit pa tayo magpapakahirap lahat? Gusto mo mag-adjust ka pa sa bagong kasambahay? Diba? Di ako na po. Diba? Kaya kong gampanan ang bagong role kasi may bago akong natutunan. Yan. Diba? Pwede nyo akong maging tagapayo. Correct. Di naman kaya. Nakapag-aral naging advisor. Pwede niyo ba akong gawing consultant? Diba? Or, partner, nakatapos ng pag-aaral, tutor ng mga anak. Pwede. May additional fee yun. Correct, totoo. Diba? Ganyan. Correct. Kung magtatanggap kayo ng bagong kasambahay, kasi kailangan growing tayo, ang growing ng family. Diba, maghahanap ka ng bagong kasambahay, ako magtitrain sa kanila. Correct. Mayordoma. Diba? Mapapaisip na yun si Madam. Oo nga, no. May point siya. Napakagandang mga advisor. True. Diba? So, ibig sabihin, yung thoughts mo, i-align mo sa ano kaya yung mga pwedeng paraan para kumita pa ako. Diba? Yan. Para magstay din ako kasi napamahal na din naman sila sa akin. Yung mga ganyan. Hindi yung paano ko sasabihin. Kasi kung paano mo sasabihin, sabihin mo lang talaga. Kasi alam mo, yung balita na yan, malungkot naman talaga yan eh. Especially kung sanay na sila sa'yo. Especially napakahirap maghanap talaga ngayon ng kasama sa bahay. Yun talaga, napakahirap, 'di ba? Kahit naman good mood sila, nasabihin mo yan na aalis ka, magiging bad mood din sila. So bad mood sila, nasabihin mo yan, bad mood na talaga yan. So it's not an easy news to take na merong aalis sa'yo. Mahirap yan kasi mag-a-adjust ng bago and everything. So you just have to say it. Sabihin mo lang. Ganun. Totoo yan. Yung sinample ni partner kanina, ni Nicole, marami talagang gumagawa nun. Alin doon? Yung sinasabotahe yung trabaho nila. Kasi gusto nila mag-iwan ng galit. Para mainis. Pangit yun. Correct. Ang gusto naming i-highlight doon, wag mong gagawin yun. Wag na nating gayahin yung mga ganung klase ng kwento kasi may may consequences yun. Kasi 'di ba halimbawa pag umalis ka sa company tapos pangit yung pag-exit mo, 'di ba? Ang dami mo mga papeles na pwedeng lang harangin diyan. Pwede. Pahihirapan ka nila. Yes. Kung mantitrip din sila, na-trip ka sa kanila di ba? Pagtitripan ka din namin. Tapos pangalawa, syempre yung normally pag mag-a-apply ka ng bagong trabaho, babalikan ka
kasi yung dati mong trabaho. Itatanong, may background checking may yan. pagtanong. Bakit sila umalis? Diba? Kung ang dahilan nila, kasi finding better opportunities eh. Okay yun. Okay. Ay, paano kung sabihin sa iyo nung former workplace mo kasi sinabutahin niya yung trabaho, sinunog nga niya yung isang opisina dito. Diba? Pinagtatapon yung computer. Yan. Kinuha yung computer, tsaka yung printer. Yan. Madaming bond paper. Lahat ng bond paper dito, sinunog. Kinuha, tapos nilabas sa office, sinunog. So, sa true, tatanggapin mo, gano'n. Diba? Gano'n mag-usap yung mga kumpanya. Sa true, tatanggapin mo yan. May pagbalik. At saka alam nyo po, ang liit ng mundo. Totoo. Hindi natin ito napapansin, parang feeling natin. And generally hindi lang dito sa eksena ni Rin. Feeling natin yung mga ginawa natin ng hindi maganda, hindi na natin mamimit kahit kailan. Pwede, posible. Pero dahil maliit ang mundo, and it's a small world after all, ika nga sa kanta, di ba? Merong balik di ba? Maaaring ma-connect at ma-connect. Ganun. Magkakatagpo kayo sa napakaraming pagkakataon. Di ba na ito yung may atraso sa akin Diba? Ito yung gumawa ng kalokohan sa akin magkakasalubong at magkakasalubong kayo. So, liliit ang mundo mo. At pag lumiit ang mundo mo, liliit din ang mga opportunities na naghihintay sa'yo. So, ayaw naman nating mangyari yun. So, yung mga sinabi namin for the first 10 minutes na sirain mo yung mga plato, ikalat mo yung pupo ng aso, ihalo mo sa champurado. Siyempre, wag mong tularan yan. Adik ka ba? Di ba? Wag ganon. Kung yes, ginagawa siya ng iba, pero hindi porke ginagawa ng iba, tama po ito. Tama. Wag gagawin. Correct. Salamat sa iyo, Rain, and good luck sa inyong classes, and naway maging bongga din ang karera mo soon. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio kay Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! lang yung susunod na CD, magde-dead air. Dead air ka. So ganun, iniwan niya lang ng ganun. Oo, biglang umalis. Tapos nag-play ng alanganing song. Oh, 'di ba? Yung parang sa gitna ng lahat, parang love song tayo ngayon, 'di ba? Tapos biglang nag-play ng ng pang-rocker, ganun. Nagulat ang lahat. Ano nagpe-play? Tapos pagpasok sa booth, wala na yung DJ. Umuwi na. So ang naging eksena noon, nahirapan siya maghanap ng ibang work. Na-related to it. Konti lang naman kasi yung yung DJ sa industriya, di ba? Magkakakilala. So, sira na yung sira na yung image mo. Sino may kagagawan? Ayun. Ikaw din. Dahil nang-trip kasi nabotahe mo yung trabaho mo, hindi nahirapan ka na mag-apply sa susunod na pagkakataon. So, don't do that. Wag. Correct. Wag gagawin. Again, ulitin namin yung sinuggest namin nung una, lang yun, ha? Huwag totohanin. Huwag papatulan. Correct, huwag papatulan. Bad yun. Ayaw natin. Tsaka bad yun Basically, bawas ligtas points sa langit. Yes. Yung ganyan, nagagawa ka ng hindi mabuti. Totoo. Iiwan mo yung trabaho mo. Yun, yung mga ganon. Totoo. Tingnan mo halimbawa yung mga kasambahay na umalis tapos dinala yung ilang gamit ng mga amo nila ng palihim, di ba? Tapos napagtanto na lang ng mga amo nila na, teka, may nawawala akong ganito, ganyan. Di ba? Mga alahas, for example. Tapos na-realize nila 2 weeks after o 2 weeks later nung nakaalis na yung mga amo nila. Minsan ganun nagtatanong, saan kaninong amo ka galing? Di ba? Patingin ng NBI mo, may contact ka ba dun sa dati mong amo? Tapos natawagan. Yeah. Mga ganon. May mga ganong possibility, yes. 'di ba? Yung mga iba, correct, yung mga iba nakakalusot, 'di ba? Pero hanggang kailan kalulusot, 'di ba? Sa mga ginagawang hindi maganda. Correct. Maganda So, kasi pag chinek ka ng halimbawa ina-applyan mo ngayon sa former workplace mo, former job mo.
Ay, oo, okay po yan. Correct. Diba? Naku, ang swerte mo. Oo, correct. Yan. Ang swerte nyo naman po dyan pala lumipat. Yan. Gusto natin may magandang sasabihin tungkol sa ate. Correct. Diba? Pero mabuhay po yung mga yung mga working student. Totoo. Yung mga pinagsasabay po yung pagtatrabaho at pag-aaral. Mabuhay po kayo. Napakagaling at napakabongga po ninyo. Partner, batiin lang natin ang happy birthday! Kat Barcelon na nakatutok sa atin. Happy birthday! Birthday niya daw today. Ingat ka always, Kat. And we'll see you soon. Yan. Nag-celebrate na kanyang birthday yesterday. Uy, sino nag-celebrate ng birthday yesterday? Ang napaka-lovely at napaka-talino, napaka-generous na manager ng Love Radio, Lucena. Uy, happy birthday, Lady Love. Lady Love, happy birthday. Nako, iba talaga mag-celebrate ng birthday ito. Talaga? May pakain sa staff. Uy, bonggang. Nagpakain, nagpa-buffet yata ito doon. Bonggang-bongga. Baka naman. Baka naman po dyan. Ang station manager ng Love Radio Lucena na hindi tumatanda. Correct. Totoo yan, partner. Kung ano yung itsura niya nung una ko siyang na-meet 19 years ago. Correct. Ganun pa rin yung itsura niya. Yan ang goals. Yan, manatiling sariwa, manatiling fresh sa gitna ng lahat ng mga pagsubok in life. Ganun. Totoo yan. Happy birthday! Stay young, stay happy. Yes. Stay generous. Ayan. Happy birthday, Lady Love. Happy birthday, Ate Marie Besmanos. Happy birthday. Gabiola. Yon. May nakatutok pa sa atin. Yan, nakatutok. Birthday din yesterday daw ni Jave Bargo. Yan, happy birthday. Ang dami talagang nagse-celebrate ng birthday ng September, palibhasa December ginawa. So, ibig sabihin, taglamig. Taglamig. Naghanap ng init. Correct. Tsaka, syempre, good mood. It comes with the season. So, anong season tayo ginawa ng mga nanay natin? February. Yung mga tag-keme. Yan ang buwan ng emehan. Panahon ng emehan kasi it's love month. Yan. O nga, yung anak ko November eh. So, ginawa siya taglamig din. Taglamig, Ang Feb ay malamig. Di ba tsaka love month? Di ba? Nako. Lagi kasing may mga outing kapag ka-Valentine's. May namumuo tuloy pag may outing-outing. Oo, totoo. So yung mga pinanganak ng November, alam na this. Ginawa kayo ng Valentine's Day. Ginawa kayo sa Anito. Ayan, 'di ba? Sa ano ba yung mga sikat dati? Yan, sa kung saan man yan, kung saan man po kayo ginawa. Ganun. Diba? Watching from Negros Oriental, si Yarniverse Eka, si G. Yumol, sabi niya, morning po Kabisyo, first time ko makawatch ng live ninyo. Hindi pa kasi busy now. Lagi ako listening sa radio madalas. Shout out from Pateros with my son Stanley Francis Yumol. Salamat. Happy birthday din kay Camila Pamienta. Salamat sa pagtutok. Pa-shout out kami dito sa Lipa City, Batangas. Camacho family, especially ang inay Arlene Jen Rose Camacho, galing kay Anshi Camacho. Ayan. Doon siya po ako sa Robinson's Lipa on September 25 sa Mayet de la Rosa Fine Jewelry, yung kanilang store po doon. Meron po tayong meet and greet alas 5 ng hapon. Kaya yung mga tambalanisa natin na nagpapa-shoutout na taga-Lipa. Sana magkita po tayo. Sa Lunes na po yan, next Saturday. Yes. Robinson's Lipa. Sa Mayet de la Rosa Fine Jewelry Store. Sa Sabado? Lunes, September 25. Okay. Ano ba sabi ko? Sa Lunes sa Sabado. Sa Lunes Sorry, sa Sabado. Epekto po to ng alam kong Makati lalamunan ko kasi uubuhin ako pero nilalabanan ng puso't isipan ko.
Yon. So sa Lunes, Yan. September 25, kita-kits po tayo for a meet and greet dyan po sa Mayeta Lorenzo Fine Jewelry sa Robinsons Lipa. Anong gagawin mo doon? Eh di syempre partner, tuturuan ko sila paano gumawa ng hindi partner, paano gumawa ng lomi. Charot. Hindi naman taga-Patangas, tinuruan yung mga taga-Patangas. Nagmarunong bigla. Ganito talaga ang tamang paggawa ng lomi. Lomi. Yung mga ginagawa niyong lomi ngayon, panis. Ayan, so sana po magkita po tayo. Ayan. Meet and greet, din syempre, kaway-kaway, ganyan. Picture. Oh. Moment yun, moment. Yan. Si Will Lane Akupan Kiraw. Sabi niya, same here din po. Kakabalik lang ng yaya ko today from day off. Nagpaalam na hanggang end of the month na lang siya. Nalungkot ako since napalapit na siya sa amin to the point na mama na ang tawag ng anak ko sa kanya. Pero need din niyang bilang mama ng mga anak niya. Hanap-hanap na naman kami nito. Hopefully makakita din ng same sa kanya. Sa totoo lang, ito yung sinasabi natin kanina, partner, na kahit anong paraan mo pa sabihin, kahit kailan mo pa sabihin, kung good mood, hanapin mo bang good mood siya, tahimik siya, may kasama siya, ganyan. It's not good news para sa amo na alisan ng ng empleyado. Totoo talaga 'yun. Lalong-lalo na kung ang laking bagay kung bakit siya nandoon. Yun. Pero, ganun talaga. Kailangan intindihin ng mga employer na naghahanap ng panibagong ng mas magandang opportunities yung iba. Kaya sabi sa inyo, counter offer niyo. Oo. Kung maganda din opportunity. Offer sa kabila. Yan, ganun. Ma'am, nagtaas po ng 5,000 eh. Ayun, ganun. Gagawin mo 6,000. Yan. Ganun. Hello kay Tonet Averion. Ang mga empleyado ng Samgyup Ali dyan sa Alaminos, Laguna ay nakatutok sa atin. Gusto ko ng Samgyup. Ano ba kasarap ang Samgyup dyan sa Samgyup Ali? Sana naman makakain ng Samgyup. Sana makasamgyup ako later. Gusto ko ng Samgyup. Ito, baka magpadala sila. Baka pwede na magpadala ng papadala nila, partner? Ay, yung mga baboy. Huwag yung luto kasi pagdating dito malungkot na yun. Hindi na masaya. Oo, tama. Diba? Correct. Ipadala nyo na lang po kasi lahat ng side dish. Tsaka yung lutuan. Kasi ang Samgyup part, pag niluto mo na sa lutuan mo sa bahay, hindi na siya Samgyup, di ba? So, dapat doon sa lutuan. Sama niyo yung lutuan, Oo, ganun. Yan, sige. Panawagan natin. Malayo bang Alaminos? Samgyup Ali sa Alaminos. Yung lapit lang, partner. Sabagay, nababiyahe nga yan. Oo nga. Alaminos, mga 2 hours yan. Nako, pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Yan. Samgyup Ali, dyan sa Alaminos, Laguna. Yan, padala dito sa sa Labrador. Nasa Pasay kami. Ano nga papadala para mas klaro? Yung mismong baboy na raw. May beef ba kasi? Oo, beef na baka sabihin, mas mahal yung beef eh. Baka sabihin demanding, okay na pong pork and chicken. Tsaka lahat ng side dish. Lahat ng meat nyo dyan. Share nyo na. Hala, gusto ko tuloy mag-Samgyup. Mamaya, maka-Samgyup. Yan talaga yung hindi ko tinatanggihan Samgyup. Oo nga. Lakas ng Samgyup business ngayon. Correct. Hanggang ngayon, di ba? Hanggang ngayon, totoo. Mabenta pa rin. Kahit kaliwat kanan yung mga nagsasamgyup salan dyan Mabenta siya. Sino man gusto nyo shout out din, padala na. Ganun lang naman ang kalakaran sa buhay. Gusto nyo ma-shout out, padala kayo ng sample. Oo, ganon. Yung yung egg pie na pinadala ni EJ Marcelo last time, yung heaven yun eh. Heaven yung egg pie na yun eh. Ay, nakalimutan ko na yung lasa eh. EJ Marcelo, saan mo nga in-order yun? Ano nga yun? Sarap nun eh. Parang leche flan nga yung panlasa ko, pero egg pie siya. Ang sarap nun. Sarap din yun. Quality yun. Kung magpapadala ulit, matatandaan natin yung brand. Oo, hindi ko na matandaan eh. Charot. Ganun. Wala daw tayong audio, sabi ni Edison Del Ponso. Hindi ka lang naka-on, hindi lang naka-up yung volume mo. Meron. Okay. Shoutout naman po sa bahay nakikinig ang misis ko na si Joanne at si Baby Rian. Galing kay RK Tuga. Watching from Ramon Isabela, si Jackie Mercado. Thank you po. Luis Pamienta is watching from Hong Kong. Salamat.
Hello, April Kalimlim na Tambalanisa since 2010. Salamat po. Oh, ayan. Meron ka pa bang i-shoutout dyan, partner? Walay na. Sabi ni Yarniverse Eka, Miss Nicole, share ko lang po, 3 days na po akong OMA diet. Eme, inspired by you. Nakaraos naman po, lumalaban pa. Pak. Go, laban. Laban mo lang yan. Patulad ng internet natin na lumalaban din. Very good yan kung nilalaban mo yung diet. Hello kay Arlene, pinapa-shoutout ng Ever Head Office Auditing Department. Yan. Uy. Salamat. Ayan daw, Sarah's Bake Shop. Yung sabi ni EJ Marcelo, sige, mag-order uli ako. Mag-order siya para sa kanya. Linawin mo. Para kanino yung in-order mo? Oo nga naman. Para kanino yung order mo? Para kanino yung order na para yan? Para sa tambalan ba yan, EJ? Sarah's Bake Shop. Saan ba yung nila maka-order nga? Sarap ng quality talaga yun. No? Masarap din yung partner, egg pie ni Lolo Bet. Saan siya nabibili? Medyo online. Quality yung nakaka-crave tuloy. Charap. Siya, exit na po kami. Kasi ang dami nakaka-crave. Oo nga. Mag-inom ako ng na mainit para hindi ako magutom. Salamat mga kabisyo. Ingat po kayo. Babush. Fans can winner later. Yes. Bye-bye.